Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, maaaring naitatanong nyo din sa inyong sarili o kaya naman sa Diyos. Bakit kung kailan ka nananahimik, ay doon may nanggugulo sa iyong buhay? Bakit kung kailan masaya ka, doon meron darating na magpapalungkot sa iyo? Bakit kung kailan maayos ang lahat, doon mayroong darating na maninira? Sadyang ganyan ang mundo na ating kinagagalawan, ito ang ating karanasan sa buhay. Kahit na nung una, perpekto ginawa ng Diyos ang lahat, dahil pumasok ang masama, itong masama ang naninira. At ang masama, gagawin niya ang lahat para masira ang ginawa ng Diyos. Ang masama, may ginagawa para maging balakid sa magandang balak at plano ng Panginoon. Gagamitin ng masama ang mga tao. Kaya naman mag-ingat tayo na huwag tayo magpagamit sa masama. At kung meron man tao na ginagamit ng masamang espiritu ng demonyo, ang kapatid, tayo muli bumalik sa pananalangin, kumapit tayo na mahigpit sa Diyos. Wala tayong magagawa sa ibang tao kung hindi ang ipagdasal sila. Isama natin sila dito sa banal na misa at muli hilingin natin ang tulong at awa ng Diyos para tayo din ay maging malakas sa gitna ng ating mga iba't ibang masasamang karanasan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin, subaybayan, upang makita namin ang dapat gampanan. At para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang sa iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang iyo'y pangalagahan? Sa sandaling panahon, siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalan, marapat sa isang hari, at pinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam natin si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilahan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya si Jesus
ay mamamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagpadala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya yon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at na pinapaging banal. Kaya't hindi niya kinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyo'y alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Minahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinagpasingay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Naggilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral. Nauutusan niya pati ang mga masasamang espiritu at sinunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Nung po minsan dito sa loob ng parokya, meron pong bumisita sa akin isang lalaki at kasama niya ay isang matandang babae. Ang sabi nitong lalaki, nung nilalapit niya itong matandang babae sa akin ay, "Father, pwede niyo po bang i-bless itong aking nanay?
Palagi po kasi siyang nai-stress. Tanong ko naman po, ano pong kinai-stress nyo, Nay? Sagot po nitong anak, kasi po, Father, yung mga kapitbahay po namin, puro marites, puro mga chismosa. Ito na lang pong nanay ko ang palaging pinag-uusapan nila. At tanong ko naman po, ano naman ang chinichismis nila tungkol sa inyo? Pagkatanda-tanda nyo na po, Nay. Sumagot po itong matanda, si nanay, sabi niya sa akin, ay Father, yung pong pension ko na tinatanggap, palagi nilang pinag-uusapan. At sabi ko naman po, baka naman napakalaki ng pension na tinatanggap nyo, kaya naman naiinggit sila. At sabi po ni nanay, Father, 2,000 pesos lang po yung natatanggap ko. Pag nakuha ko pa itong pera, agad ko na pong pinagbibili ng grocery. Yan po yung ginagamit ko, pambaon ng mga apo ko. At tanong po nitong matanda sa akin ay, Father, bakit kaya merong mga ganitong klaseng tao na napakasama, mapanira? At dito ko po naalaala yung isang magandang turo at kasabihan. It says that some people will never like you. Why? Because your spirit irritates their bad demons. Ulitin ko po yun. Tandaan niyo. Some people will never like you. Not because you were bad, but because your spirit, your good spirit, irritates their demons inside. May mga tao talaga na ayaw ka dahil naiirita yung mga demonyo sa loob nila. Dahil nararamdaman nila na merong kang mabuti espiritu. Hindi po nakakapagtaka, hindi po ba? Balikan nyo man ang ating nabasang ebanghelyo. Merong taong nagwala, merong taong nag-ingay nung nagtuturo daw ang ating Panginoong Hesukristo sa sinagoga. Ano ang problema nitong lalaki? Sinapian daw siya ng masamang espiritu. Sigurado, naramdaman nitong tao na kung saan meron siyang masamang espiritu, na malapit ang ating Panginoon, na nasa Kanya ang banal na espiritu. Kaya naman, hindi niya mapigilan na tumahimik. Kaya naman, yan ang dahilan, bakit siya'y nanggulo, siya'y nagwala. Nga kapatid, kamukha din ng Panginoon. Makakaranas at makakaranas tayo habang tayo'y nabubuhay ng mga taong magagalit sa atin, ng mga taong maiinis sa atin, ng mga taong sisiraan ka. Bakit? Hindi dahil meron kang ginawang masama sa kanila, pero dahil sinapian sila. Amen? Merong mga taong ayaw sa'yo dahil meron kang mabuting ginagawa at sila ay naiinggit dahil wala silang mabuting ginagawa sa kanilang buhay. Tandaan niyo po yan, na merong mga taong magre-react sa'yo dahil meron kang tamang ginagawa at kadalasan, ikaw ang nagiging salamin nila at napapansin nila ang kanilang pagkakamali. Amen? Kaya nga po mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kung walang masamang espiritu ang isang tao, hindi yan manggugulo sa buhay ng iba. Amen? Ang tanong, ano ang gagawin natin kapag meron tayong nakaharap na tao na sinisira niya ang katahimikan ng buhay natin? Ano ang gagawin natin kapag meron tayong nakaharap na isang tao na may masamang espiritu? Una, kapatid, hayaan mo lang siya. In English, just let them be. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo. Pinabayaan lang niya yung tao na inalihan na masamang espiritu na siya'y magwala, magsisigaw doon sa sinagoga. Bakit? Kailangan mong hayaan yung masamang espiritu dyan sa taong yan. Kasi kalaunan, mapapagod din siya. Kasi mangangalay din siya. Kasi magsasawa din yung taong yan.
Amen? Kapatid, kapag merong nag-iingay, nanggugulo, naninira sa iyo, ang pinakamagandang gawin, tumahimik ka na lang. Kamukha ng ating Panginoon. Doon sa taong nagwawala, pinabayaan muna niya. Huwag mong sasayangin ang lakas mo dyan sa mga taong may masamang espiritu. Kasi kapag pinatulan mo yung taong yan, lalong lumalakas yung masamang espiritong sumakop sa kanya. Conserve your energy in dealing with negative people. Hindi deserve ng mga taong masama ang lakas mo, ang pansinin mo sila, ang sagutin mo sila. Mga kapatid, kaya kung chinichismis ka, hayaan mo lang sila. Kung ginagawan ka ng masama, hayaan mo lang sila. Kung dinidihado ka, hayaan mo lang sila. Bakit? Dahil ang Diyos, nakikita naman niya ang lahat. Hindi po ba? Yung masama na ginagawa nila sa iyo, babalik at babalik din sa kanila. What you give, it will always come back to you. You will receive it. Kung ang isang tao nagbigay ng masama, kalaunan, makakatanggap siya ng masama. Kung ikaw nakakatanggap ka ng masama, huwag mong ibabalik yung masamang yon sa kanila. Hayaan mo lang. Kasi ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Ang Diyos, ang tagapagtanggol mo. Ano ang sabi sa unang pagbasa? Na kahit tayo ay nakababa sa mga anghel, tayo'y mahal na mahal ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka papabayaan ng Diyos. Ang tanong, pinaniniwalaan mo ba yan? Pero pangalawa, mga kapatid, ipagdasal mo ang taong napasama. Kapatid, tandaan niyo po ito. Ang taong gumagawa ng masama sa iyo ay hindi naman talaga masama. Napasama lang siya. Tandaan po natin, wala tayong lakas para labanan ang masamang espiritu. Kapag merong taong gumagawang masama sa iyo, anong sabi ng ating Panginoon? Ipagdasal mo siya. Ang may kapangyarihan para labanan ang masamang espiritu, para paalisin ito sa buhay ng isang tao, ay nasa Diyos. Tanging si Jesus lang ang may lakas para mapaalis ang masamang espiritong sumasapi sa isang tao. Kaya kung meron kang alam na kailangan niyang magbago, huwag kang magsasawang manalangin. Ipagdasal ang taong yan sa Diyos. Kapag nagdadasal tayo para sa iba, huwag naman nating hilingin na parusahan ng Diyos ang taong yan na sinasaniba ng masamang espiritu. Dahil kapatid, tandaan niyo din po ito, ang taong napasama ay inalihan lang na masamang espiritu. Minsan ang taong gumagawa ng kasalanan, hindi niya hawak ang kanyang isip. Minsan ang taong nagkakasala, hindi niya kontrol ang kanyang sarili. Minsan ang taong napasama, hindi talaga matinong mag-isip. Pero kahit na siya'y napasama, sa loob niyan, tandaan natin na siya ay ginawa sa muka at wangis ng Diyos. That is a gentle reminder for all of us. People who have done bad things are just possessed by the evil spirit. But underneath, they are still created after the image and the likeness of God. Meron pong pumunta dito, nagpapa-counseling sa akin, isang dalaga. At pagkakita pa lang sa akin, umiiyak na. At tinanong ko, ano bang problema? Sabi niya, Father, kasi itong aking boyfriend na 5 years na kami, bigla-bigla ba naman nagpakasal sa iba? Hindi man ako sinabihan, nabigla na lang ako na meron ng kinasamang iba, nagpakasal sila, iniwan po ako. Tinatanong po niya sa akin, Father, bakit kaya nangyari sa akin ito? Bakit kaya meron mga ganyang klaseng tao na walang konsensya? Pagkabuti-buti ko naman po sa kanya, ang ganda naman po ng aming relasyon, bakit pinagpalit ako sa iba? At sabi ko po sa kanya, alam mo, sayang lang ang oras mo, ang lakas mo, kung palagi mong iniisip, tinatanong, bakit? Kasi sa totoo lang, hindi natin maiintindihan kung ano ang nangyayari sa kalooban ng isang tao. Ang magandang gawin ay mag-focus ka sa sarili mo. Kasi kahit na makatuklas ka,
ng sagot. Bakit iniwan ka? Hindi mo pa rin matatanggap yan. Pero magpasalamat ka sa Diyos. Kung ang taong yan ay nilayo sa iyo, ibig sabihin, hindi siya makakabuti sa iyo. Kahit na nasasaktan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mas mapabuti ka, para maging mas masaya ka. Tandaan mo, maniwala ka na ginagawa lahat ng Diyos, mga bagay-bagay sa buhay mo dahil mahal na mahal ka. Mga kapatid, tandaan po natin, paniwalaan natin na ang Diyos ang maglalayo sa mga taong magiging daan para tayo'y mapasama, para tayo ay masaktan. Kung nasasaktan ka na, kung napapasama ang loob mo, kailangan hayaan mo lang mga taong yan, lumayo-layo ka at maging mas malapit ka sa Diyos, ipagdasal mo sila. Kung may naninira na ng katahimikan mo, kung may nagiging daan ng lungkot mo, mga kapatid, magpatuloy tayo, nananatili sa piling ng Diyos. Dahil ang Diyos, ang ating kapayapaan, si Jesus, ang magbibigay lang sa atin ng tuwa. Tiwala tayo. Kung tinataas natin, pinagdarasal natin ang mga taong yan na sinapian ng masamang espiritu, may gagawin ang Diyos para mapaalis ang masamang espiritu sa kanila para mapagbago sila. Ang mahalagang gawin ngayon ay sumunod ka sa kagustuhan ng Diyos. Focus ka lang sa iyong mga panaginip. Manatili ka na sumusunod kay Kristo na magiging daan ng iyong pagpapala at bendisyon. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya manalangin tayo na may matibay na paniniwala. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong kabutihan sa kanyang gobyerno at maging maalab sa pabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi maghinawa sa ating buhay, pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, pagdasal natin ang ating mga personal at kanya-kanyang intensyon. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Patatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahaing ito ng iyong sambayanan, ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan. At ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mong pinangangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Yedya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran, sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. The good news is, God has made us a little less than His angels, and yet God loves us so much more than His angels. Mga kapatid, tayo ay ginawa sa muka at wangis ng Diyos. Kaya naman sana, huwag tayong magpasakop, huwag nating papasukin ang masamang espiritu sa ating isip at puso. Huwag nating kalimutan bakit tayo ginawa ng Diyos. Para tayo'y mahalin niya at para tayo ay magmahal. Continue to love despite of people trying to hurt you, humiliate you, belittle you. Sadyang ganyan ang buhay. Habang tayo nandito sa ibabaw ng mundo, meron talaga mga tao na hindi nila mapigilan na papasukin na masamang espiritu sa kanilang isip at puso. Pero nung paalaala sa atin ng mabuting balita, una, kamukha ng Panginoon, hayaan mo lang sila. Just let them be. Do not ignore them. Magkaiba po yung ignoring to allowing them. Hindi naman yung wag mo silang pansinin. Oo, bantayan mo sila, tignan mo sila. Pero pag hinahayaan mo sila, ibig sabihin, wag kang magpapa-apekto sa kanila. Wag kang magre-react dun sa masamang ginagawa nila. Bakit? Kasi habang sila ay nakakakuha ng tugon sa iyo, ng reaction sa iyo, lalong lumalakas sa mga taong yan. Di po ba? Pansinin niyo po sa internet, pag meron pong troll dyan, pag kayo'y nag-comment, masaya yon, no? Talagang tutuloy-tuloy po niya yung kanyang ginagawa. Let us starve these people possessed by evil spirits by our lack of reaction. Hindi nila deserve ang iyong sagot. Hayaan mo sila, mapapagod din ang mga taong yan. Pero ang pinakamagandang paraan para magbago sila ay ilapit mo sila sa Panginoon. Hindi natin maibabago ang ibang tao. Hindi mo kayang baguhin ang ibang tao. Tanging ang Diyos lang ang magpapabago sa atin at sa kanila. Dahil ang lahat ng lakas at kapangyarihan ay nasa Diyos lamang.
Maniwala tayo at magtiwala na merong ginagawa ang Diyos para baguhin ang mundong ito at para ang taong kanyang ginawa na naligaw ay maibalik niya sa kanyang kaharian. So, for our assignment for today, meron bang tao na naninira sa katahimikan mo, sa tuwa mo? Meron ka bang kakilala na alam mo, possessed ng masamang espiritu na magandang gawin? Pagdasal mo sila na sila ay basbasan ng Diyos. Alam ko po, meron tukso sa atin na ipagdasal mo ng masama ang taong yan. Pero kapatid, bakit hindi mo subukan? Pagdasal mo na siya ay pagpalain, bigyan ng grasya ng Diyos, baka naman kaya siya ay nananatili sa masama. Kasi hindi siya nakakaramdam ng pagmamahal. Pag nakaramdam yan ng pag-ibig ng kabutihan, iiwanan niya yung masama. Ang makakapagbago lang sa atin ay ang pagmamahal ng Diyos. So, pray for these people who have been possessed by the evil spirit. Love them through your prayers and believe that through the power of Jesus' word, through the grace of God, He will expel that evil spirit that has possessed them. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.